Hi guys, welcome back to our YouTube channel. If bago ka pa lang dito, don't forget to like, share, and subscribe para naman makatulong ka sa ating YouTube channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-set ng appointment sa PSA. Then, ituturo ko rin sa inyo kung ano ang mga requirements na dadalhin sa PSA para makuha natin yung PSA birth certificate natin. First thing to do is open natin yung Chrome natin, then search psa.gov.ph, then makikita niyo yung Philippine Statistics Authority. Then click lang natin yan. Reminders, dapat same yung website na nilagin natin. Make sure tingnan nyo yung logo. Okay, then makapasok tayo sa ganyan na website. Then click lang natin yung Civil Registration Service Appointment. Okay, wait lang. Click lang natin yan. Ayan. After nyan, napunta na tayo sa Welcome to Civil Registration Service Appointment. So, ituturo nila yung step dyan. Yeah, we have step 1, step 2, step 3. Scroll down lang natin yan. No, scroll down natin above. Scroll down lang natin. Then, click then the verify you are human. Click lang natin yan. So, after nyan, click I agree. Ayan po. Then, click lang natin yung next. Okay, so kayo na pong bahala kung basahin nyo lahat ng document kanina. So, click lang natin yung next. So, select lang natin yung purpose. We have get copies of Civil Service Register, first time login for court decrees. Kung wala dyan, yung napili yung purpose. So, click yung others, specify others. Nasa baba, click lang natin yun. Specify others. If wala dyan sa mga purpose po. Okay, wait lang natin. Nasa naglalag po kasi siya. Wait lang natin. Ayan, others specify. Since ang gagamitin ko for school requirements, then click lang for school. Then click next. Select region. Since malapit sa amin is region 9 and region 10. Pwede akong pumili ng region 10 since walang Dipolog City. Gusto ko sana, I think walang available sa Dipolog City kasi maraming students na nagpa-register. Then if wala dyan, then click ko lang yung region 10 if ever. So, wala talaga, no? Kasi may sa Dipolog kaso wala. Yan, dyan ako nagka-problem. Okay, since walang available sa Dipolog, nag-region 10 na lang ako. Select ko na lang yung Usamis outlet since available naman yung Usamis at malapit sa amin. Ayan po, dyan po yung location. Scroll down lang natin. Ayan, so mga ID na kailangan. Scroll down, then click next. Then, mapuproceed po tayo sa personal information. Please provide personal information sa kukuha ng birth certificate. For example, tatay nyo yung kukuha ng PSA birth certificate. Then, ilagay nyo yung name niya. Yung pupunta sa outlet mismo para kukuha ng PSA birth certificate. Ayan, since tatay ko yung kukuha ng PSA birth certificate, then ilagay ko yung name niya, yung personal information niya po. Then ilagay lang po natin yung email natin, then the number. Then click nyo yung box. After nyan, click nyo yung next sa gilid. Screenshot lang natin. Click yung next, then yung OTP po mismo, wait lang natin. Kukunin lang natin yan sa ating Gmail. Yan, wait. Open natin yung Gmail. Ayan, may text po sa kukuha ng mismong PSA birth certificate. Ilagay lang natin yung PIN. That is the OTP number 78. Ayan.
Then, click verify. Of course, may text din na nakalagay dyan. At yan, ano yung type na kukunin nyo na birth? We have birth certificate. It could be marriage certificate. So, anong type na certificate ang kukunin nyo sa PSA? Then, relationship. Ano ang relasyon nyo sa kukuha ng birth certificate sa PSA or marriage certificate? It could be tatay nyo or nanay nyo. Yan. Then, first name, middle name, at last name ng kukunan nyo ng PSA birth certificate. After malagay, click lang natin yung next dyan. Okay, so fill up lang tayo. Ayan. We have marriage certificate, birth certificate, relationships, and father ang kukuha sa akin. Then, click ko lang yung father since tatay ko yung kukuha. Then, ilagay ko na rin yung first name ng kukunan ng ng PSA birth certificate. Ayan. So, since anak niya yung kukunan, ilagay ko ng relationship son. Then, we have the middle name. Then, the last name. After nyan, click lang natin yung next. Ayan. Click natin yung next. Pwede din tayo mag-add ng certificate. For example, dalawa kayong kunin. Pwede kayo mag-add ng certificate. Okay, click next. Okay, so mapupunta tayo sa section kung saan mag-select tayo ng days or schedule. Makaset tayo ng appointment sa PSA. Ayan. So, June 30, wala talagang available slot. So, nag-proceed ako sa July. Wala ring available slot. Full lahat. No, ito ang problema. So, since ang available slot is July 8. So, July 8 lang talaga ako makakuha ng PSA. So, since yun lang ang day na available. Pag puno yan lahat, hindi ako makakakuha kasi walang available na slot. So, if gusto nyong makakuha ng slot, make sure na early kayong mag-set ng appointment sa PSA. So, meron tayong 8, no? So, sa 7, wala talaga. Wala talagang slot. If needed talaga yon earlier si PSA, then mag-set na kayo ng time, no? Kung kailan kayo kukuha ng PSA birth certificate. Since, grabe, puno talaga palagi yung PSA natin. Okay. Now, wait lang natin. Kasi, naglalag. Ayan. So, I confirm 8. Na-click ko na. Review nyo lang po. So, certificate Arlinculot ang kukuha sa appointment. Alex Garcia. Ayan. Sa Gaisano po. Then, screenshot na natin. Then, click confirm. So, processing. Pa yan. Wait lang natin. Okay, so the appointment is confirmed, no? Then, click lang natin yung next. Ayan. Screenshot lang natin yan. So, yun po yung appointment schedule. Screenshot natin yan. Ayan. Ang bayad po, kada, PSA birth certificate, we have 210. So, i-download lang natin yung documents. Next niyan, print lang natin yung form or download natin. Click nyo natin click birth certificate. Download natin yan. Ayan. Then, maproproceed tayo sa WPS office. So, as you can see, makikita nyo. So, ayan. This is a birth certificate form. Ang gagawin nyo is fill out nyo lang yan at i-dalhin nyo yan sa PSA office. Okay po, so ito ang mga requirements na dadalhin nyo sa office ng PSA para makakuha ng PSA birth certificate. Una, 300 pesos. May allowance na po yan. Then, code screenshot ng iyong schedule form. Then, last is the birth certificate application form po.
yun lamang ang ating mga dadalhin na requirements sa PSA office. At ayun po, thanks for watching. Kung nagustuhan niyo ang video this episode, please kindly like, share, and subscribe our YouTube channel para dagdag sa aking subscribe. Thank you and God bless us all.